Hello, magandang araw po sa inyo lahat and thank you po sa pagpunta again dito sa ating follow-up video about the Malacanang Palace Under Siege special na ginagawa ko po. And hopefully magustuhan nyo po ito. Kung hindi ka pa po kasali sa ating family, don't forget to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Ngayon pag-uusapan po natin yung isang pahayag ni former presidential spokesperson or secretary nung panahon po ni Pinoy na si Edwin Lasierda. At pag-uusapan din po natin yung iba't ibang kuro-kuro at opinion ng iba't ibang political analyst sa sitwasyon po currently na nangyayari ngayon sa Pilipinas. First, focus tayo ngayon sa rally. Isa po sa mga pinag-usapan nila doon is yung rally na galing sa UPI o tinatawag na United People's Initiative. Ito po ay headed by General Pocis. Ito po ay as of November 16, nung nire-research ko po ito, on their first day, ang head count daw po sa People Power Monument ng UPI, and this was dated Sunday, November 16. Ang estimated daw po na tinataya ng UPI that time was 300,000 na rallyista. Ngunit ang dumating lang daw po ay nasa 45,000 na rallyista, na ito po daw ay manggagaling sa grupo ng religious group ng KOJC at JIL, One Bangsamoro Party List at ang PDP laban na political party. And also another updates din po at this time of reporting, Quirino Grandstand po, sinasabi po noong November 16, there are roughly 314,000 na rallyista from the group of Iglesia ni Cristo or INC ang dumating. And I think this was a report between 3, 4, or 5 p.m. So hindi pa ganun karami. And then sinabi din dito na noong Sunday, para nagkaroon sila ng plan na after 8 p.m. which is their official permit to rally, karamihan daw po ng mga Iglesia ni Cristo member ay nagstay po overnight. And one of the spot that they were given is yung parking lot sa may Bangko Sentral ng Pilipinas. They created a tent. And also, the other people na nakatira daw po sa NCR, umuwi na lang din daw po sila overnight, nagpahinga, and then babalik na daw po kinabukasan. Sabi din po ni General Pocis on one of his interview with Secretary Edwin Lasierda, sabi niya he promised to not be violent as because of the previous rally na nakita naman po natin last September 21 na nagkaroon po ng isang violence at may mga nasaktan sa hanay ng rallyista at sa hanay ng pulisya. So they try to control the situation. Pero dahil sa mga sabihin na nating extreme na individual na maaaring humanay sa isang peaceful rally, hindi niya rin po inaalis yung sitwasyon na baka magkaroon ng violence. So sabi niya dun sa interview, maaaring magkaroon ng violence pero it's not on their side, on their movement. Meron din po nakuha si Secretary Lasierda na reports na ang plano daw po pala ng Iglesia ni Cristo ay imbitahan mostly or majority is the male population ng grupo. Dahil na po sa nakita nila before, sa mga rally before, kapag ka po nagka-violence at may mga kababaihan, mahirap po i-mitigate yung situation. So they are trying to push more of the male population ng group. And then tinanong din po dito kung sino daw po yung mga members ng UPI. Right now, as we are talking,
Ang members po nila ay karamihan ay mga retired military officer or personnel at mga civic group. Meron din po mga report na si General Pocis daw po ay actively going around camps, talking to active personnel ng AFP po, and AFP already know about this, and meron din pong sinasabi na there is a destabilization plot against the government. Maaring connected to, pero as of this time, we can confirm that the AFP as a whole is watching over this specific people like General Pocis para po sa kanilang ginagawang I would say influence over the active personnels about, you know, getting their support away from the President Marcos. Na pag-usapan din po dito na ang problema kasi sa rally na ginawa ng mga partido o ng mga religious group is that it is not organic. Yes, there is a Iglesia ni Cristo group na napakalaki, maraming attendees, pero kung if you're trying to voice out, give a message sa sambayanan na gusto mong i-capture dito sa ginagawa mong rally, it should be organic. Paano po ba yung organic? Same as EDSA 1 and EDSA 2. Hindi mo kailangan kalampagin ang mga tao para sila'y mag-aklas. Dapat organic, dapat mismo ang tao ang pupunta, ang taong may gusto, ang tao mismo yung umaklas sa paniniwala nila na ang gobyerno ay tama sa kanilang ginagawa. And I think hindi natin makikita ito sa mga rally na nangyari these past few days. Kaya sabi ni Secretary Lecerda, kaya nakakaduda yung pagkakaroon ng mga rallying ito, especially yung timing ng pagdating ng video ni Saldico. Tapos bakit ka din gagawa ng 3-day rally na sisimula mo ng Linggo, Lunes at Martes, na alam naman po natin, if you're trying to appeal to the bigger mass ng tao o yung publiko, syempre kailangan mo rin umapil sa understanding na may trabaho sila, may eskwela ang kanilang anak. The more na you create traffic, it create parang discomfort sa mga tao. And alam naman po natin na the more you make people feel uncomfortable sa isang bagay, the more na nagre-retract sila sa narrative na gusto mong ipahayag. And that's another issue that, as Secretary Lecerda saying, yung messaging is not effective to the masses. Okay? Meron din po siyang report na naririnig at hindi naman din po natin mako-confirm na apparently si Saldico daw po ay nasa Japan. Ang paliwanag niya dito, kung nasa Japan man siya, pwede naman siya pumunta sa US territory, which is the US Philippine territory, which is the Philippine Embassy, para kung magsasalaysay siya, he can take it under oath kung ano man yung gusto niyang sabihin. Nagkaroon din po tayo ng chance to also understand yung isang political analyst din po at convener ng Kontradaya na si Danilo Araw, at nagbigay po siya ng opinion niya about the situations about the rally and also about the government. Nagbigay po siya ng opinion about the Saldico video part 3 kasi po nung nire-research ko to, kalalabas lang ng third part ng Saldico expose. Sabi niya dito, first, there's no value. Kailangan niya pa rin umuwi. Kahit sabihin na daw na yung sinabi ni Saldico is not a hearsay and it will be considered as direct testimony, the problem is no one can attest if yung testimony or any of the testimony na sinabi niya is totoo. Kaya mahirap siya paniwalaan. So, ano daw po yung parang reasoning behind bakit nilabas ni Saldico at ginawang installment yung paglalabas ng expose ni Saldico? Isa sa mga teorya niya na about why it happened is because
maaring nalalaglag na si Saldico, both the lower house and the higher house against na sa kanya. Kinanta niya na yung sarili niya sa ginagawa niya. And second, sigurado naghahanap na siya ng poprotekta sa kanya, and we all know na hindi na siya poprotektahan ng kaalyado ng Pangulo o ng Pangulo. So nakikita niya na ang pinakamagandang scapegoat niya is pumunta sa kampo ng mga Duterte, and we understand the fact that that would be the best option right now kasi wala na siyang mapupuntahan eh. And sa mga expose na sinabi niya, even yung mga sabihin na natin na kritiko ng Pangulo ngayon, nagsasabi na they don't believe even a single ounce na valid yung mga sinasabing alleged statement ni Saldico kasi there's no way to prove it. So there's only way to prove it is to, you know, go home, go to Philippines, state your statement under oath, and then magbigay ka ng ebidensya. And sinabi niya rin dito, isa din sa mga bagay na nakakasira sa credibility ni former Representative Saldico is that Ako Bicol Party List was already flagged multiple times ng Kontradaya for being a business party list, does not represent the marginalized group of people na kaya tayo nagkaroon ng party list, and there's a lot of corruption issues ng Ako Bicol Party List. And sinabi niya rin dito na para maging valid ang sinasabi niya, he needs to come clean. Another issue na nagiging problema niya is that we all know that his SunWest business company has been tied up with an issue before about the laptop scandal sa Department of Education, na kung saan hanggang ngayon we're still investigating na kung saan sangkot siya. And knowing that the SunWest company is not even dealing with laptops. SunWest company, which is owned by Saldico, was a construction business. So yon, isang issue yon na kailangan niya sagutin. And also okay. And also another thing na inopen up niya dito is Saldico is based on his net worth. Lumalagay po noong 2019, bago po maging kongresista si Saldico, ang kanya pong salin, if I'm not mistaken, based on what I took note of it, 2019, ang kanya pong salin ay nagkakalaga ng 4 billion pesos, which is higher than Senator Manny Pacquiao and Senator Cynthia Villar. And masasabi na isa daw po siya sa mga pinakamayayaman sa region ng Bicol. Kaya if you're talking about you as a congressman of a party list that represents a marginalized group of the country, paano may re-representin kung ikaw mismo hindi ka naman part of that marginalized group, 'di ba, ng bansa? So yung credibility mas lalong nawawala doon sa kung sino ba siya as a person bilang public official. Kaya ang hirap, sabi nga niya, ang hirap paniwalaan ang mga statement ng isang taong hindi makapag-prove ng ebidensya. Maraming loophole yung pagkatao niya, marami ding may mga questionable siya sa kanyang pagiging public officer, 'di ba? Pinag-usapan din dito po yung bicameral insertions. Sinabi po dito ni Secretary Lasierda na ang bicameral meeting na ginagawa po ay hindi po pala siya grupo ng mga kongresista o senador. Apparently, with this one, it is composed of it's a small committee na on this budget that we're talking about, ang reports daw po is lumalabas na si Saldico lang, Representative Saldico, at si former Senate President Chis Escudero lang po yung nasa loob ng isang kwarto.
and also I think some of their staff na gumagawa po ng budget. At ang masakit dito, there's no record of this, unless, sabi nga nila, if the Congress staff that was there in that room can testify, malalaman natin kung ano talaga yung mga nabago o nadagdag. And ang mahirap dyan, we all know na hindi naman kakanta yung mga yon. Hindi naman sila magsasabi kung ano talaga nangyari doon sa kwarto. Syempre, di ba? Boss mo yung nandun eh. Kung may mga allegations, may mga issue na gusto mo i-open up, hindi mo ma-open up yun. And I think that's the reason why tikom din ng bibig nila. And pinaliwanag din dito na there is a difference between insertion at saka amendment. Sabi dito ni Sir Edwin Lacerda na ang insertion hindi pwedeng gawin sa bicameral meeting kasi daw ang insertion ginagawa na yan before pa. Pero pwede at acceptable sa Constitution yung tinatawag na amendment. So kung ang pagsasaayos o pagbabago-bago ng budget proposal in between BICAM, tinatawag po yung amendment. So sabi dito, parang isa din daw po na issue dito is that ang nagiging issue pa dito is that yes, may mga panahon na kailangan mag-insert or mag-amend anything about the budget proposal. Pero ang problema kasi, if the legislator is looking for a kickback, okay, about dito sa mga project na to, and apparently they know that is around 40%, doon po nagiging mali yung tinatawag na amendment sa mga BICAM budget meeting. Kasi para lumalagay na, syempre pag binago mo yon and knowing the fact na meron kang kickback, saan napupunta yung kickback? And we all know, wala namang record to, wala naman tayong kalam-alam kung ano na pag-usapan nila, anong dinagdag. Diba? Kumbaga yung tao lang na gumawa at nag-change ng budget ang nakakaalam. So it's hard, and we also need to know who pushed the budget dito sa budget insertion ng 2025 for us to know kung ano yung naging issue, if it's another senator or another congressman. And kailangan din po na sinabi niya dito na kailangan din po magkaroon ng pagbabago dito sa small committee, kasi yung small committee hindi maganda kung 2 tao lang nakakaalam at babago-bago sila ng budget. Who would have ever known na ito palang pagbabago-bago ng budget? Depende kung kaalyansa ka ng gobyerno o kaalyansa ka ng makakaliwa. So hindi natin alam, and it's unfair, di ba? Dako naman po tayo sa rally. Isa po sa mga report ni Secretary Lacerda, sinasabi daw po dito na sa isa daw po sa mga paraan na ginagawa na IC para dumami yung mga tao sa kanila is that binabicycle daw po yung mga tao in and out para makapunta sa park doon sa Quirino Grandstand. And kasi daw po, kaya daw po nila ginagawa ito for the purpose of sustainability, kasi alam po natin that Sunday to Tuesday is not a preferred time for you to call for a rally kasi nagtatrabaho, may school yung mga tao, so it's hard for them to sustain it. And second, kung malayo ka, hindi ka naman kagad makakapunta kasi maraming mga daan na close. So for them to sustain it, as per report, binabike po nila yung mga taong pupunta doon sa rally. Okay, sunod, punta po tayo dito sa analyst naman po, political analyst ng si Chris Tan. Pinag-usapan po nila yung part 3 ni Saldico about sa kanyang expose for the flood control project. Unang tanong nila is that bakit daw po naging matapang si Saldico ngayon kumpara dati? And parang isa sa mga sinasabi nila dito is probably because there is a change in alliances. And makikita natin dito na merong pagbabago ng alyansa pagdating kay Saldico. At tulad na nga ng sinabi natin kanina, na maaring siya na nga siguro yung fall guy
dito sa issue na to at kinailangan niya maghanap ng proteksyon patungkol sa ganitong issue, at siguro nakita niya na ang pinakamagandang paraan pumunta sa kampo ng mga Duterte. Well, this is also an perception of people, kasi sabi nga noon daw po before hindi siya nagsasalita, hindi siya masyadong maboka sa sitwasyon, pero ngayon meron ng tone yung statement niya And sinabi niya rin dito na doon po sa picture na nakita ninyo, doon sa second video na inilabas yung luggage, may mga question po siya dito. First is, yung picture daw po ay nasa timestamp, nasa baba nun is, it says June 2024. Wala pa pong budget deliberation noong panahon na yon, or processing of budget for 2025. And apparently, nagsisimula po ang budget process at deliberation after ng SONA ng Pangulo, which is July 2024 of last year. And then, pagkatas nun, nasa-sign na ng presidente yung budget for this year by December 2024. So it does not connect based sa timestamp ng picture na inilabas si Saldico, and also kailan nag-i-start yung budget deliberation for the following year from July 2024. So parang nag-advance ka ng malaking pera, tapos pipirmahan mo yung in-advance mo. So it doesn't make any sense. And also sinabi dito na only contractors can make an advance for their project, at ang sabi nila dito, it's only within 20 to 30% margin ang nakukuha ng isang contractor pagdating sa project. So there's no way that they can change the project at gawin ng ganito kalaki pagdating sa budget processing for the following year. Isa din na question niya dito, yung sinasabi ni Saldico na hindi siya nakinabang, wala siyang kinita o wala siyang kickback. Sinabi niya dito na maybe this line of statement is not from him. This might be a scripted statement galing sa lawyer niya. And we all know na meron na pong lawyer si Saldico. And I think, as what Kristan was saying, I think this is a calculated move to a certain degree of, lahat ng statement, lahat ng words is given to him at binabasa lang niya yung script. Yun yung nakikita ko dyan. And I think yung timing din, so perfect based sa nangyayaring rally ngayon. 'Di ba? And also, may sinabi si Secretary Lecerda na apparently there are reports before sa loob ng Senado na si Senator Chis Escudero daw po ay pinopersuade ang dalawang senador sa loob na mag-defect sa majority ng mga senador to move to another camp, to the Duterte camp, kasi daw po parang usapan is that magiging presidente na daw po si VP Sara by Tuesday of this week. Yun yung parang usapan. Kaso nga lang, mahirap din paniwalaan yun kasi alam naman natin na nasa hot seat ngayon si former Senate President Chis Escudero. So it's a conflicting report, pero yun po yung narinig niya daw sa Senado. And also pinaliwanag din po dito ni Kristan ano daw po yung mga rason bakit Vice President Sara Duterte is not a possible alternative for the people. Una, sabi niya dito, mamamatay tao because of the EGK killings. Second, sinabi niya rin dito that VP Sara is pro-China and they want a revolutionary government. Pero alam po natin that even AFP, and sabi to within the reports, within the rank inside AFP, na they don't agree with being a pro-China with the military, because we all know that our military is westernized, and also hindi nila gusto ang China
pagdating sa pinapanigan ni VP Sara. So they don't like her. Then also sinabi niya rin po dito na kapag nanalo si VP Sara, babalik ang mga pogo, which is another scandal and another issue before na kinaharap ni Pangulong Duterte. And also sinabi niya rin dito na retaliatory. Ibig sabihin parang konting mali ang masabi mo sa presidente, 'di ba? Isang case study diyan is about what happened to ABS-CBN. Nagkamali sila ng sinabi, and then what the president did is they shut down ABS-CBN. And these are the things that he said na ang tao hindi pa nagkakaroon ng appetite to be on that position para pababain si BBM because of pag bumaba siya, ang susunod na papalit is si VP Sara, which is not palatable, ika nga, sa publiko. Sinabi rin nila dito na maaring ang flood control project ay isang resulta na dahil si Pangulong Marcos ay walang foresight. Ibig sabihin parang hindi niya daw nakita yung magiging future consequences ng about sa budget deliberation, itong mga flood control project. Siguro hindi niya daw po nakita na maaring lumaki ito o lumobo na magresulta sa ganitong pagkakataon na makaapekto sa kanyang trust rating. Pero para sa akin, ako personally, I would say it might be true. It might be true para sa akin, na naniniwala ako na may katotohanan yun, kasi sino ba makakaalam na puputok ito ng ganito kalaki? 'Di ba? Sino ba makakaalam na magiging skandalo ito? Sino makakaalam na mai-involve ang karamihan ng mga tao at maraming magre-resign, maraming makakasuhan, 'di ba? Sinong nakakaalam? And I think there might be a possibility na totoo 'yon, na hindi alam ni Pangulong Marcos yung consequence of this issue. Alright, as of this video, it was announced that Executive Secretary Lucas Bersamin and Secretary Mina Pangandaman and also Undersecretary Andres Bersamin have already resigned to their post. Ang pinakauli kong pong balita, si Secretary Ralph Recto po ang magiging Executive Secretary, while another person, nakalimutan ko lang po yung pangalan, will replace Secretary Pangandaman. And for now, vacant pa po yung posisyon ni Andres Bersamin. Alright, another thing na pag-usapan po natin is the opinion of a political vlogger na si Attorney Jess Falsis. Pinag-usapan po nila about sa rally. In-open up niya po dito yung kompromiso na nangyari between the government of PBBM and also the INC. It may not be confirmed, pero ito po yung narinig niyang report inside na kaya daw po nagtotone down yung rally ng INC at hindi dumadami. It's because nagkaroon po ng kompromiso between the INC appointments in the government at ng Pangulo. So makikita natin yung kompromiso, ika nga. And then nakita din po natin that the INC rallyist is not welcoming yung mga panawagan na PBBM resign at yung mga DDS rallies, kasi nga po gusto nila pong i-separate yung ika nga nila lehitimong rally nila versus yung political side of the rally. Pero mahirap kasing i-separate on, especially we all know that the rally that INC made is closely related to politics, at marami tayong mga politicians na pumunta sa rally that actually geared towards being against, the present administration. And also on the first day, pinaliwanag niya dito na that the rally is unsustainable, especially kung Sunday yan. Kung lahat ng tao nagtatrabaho, it's hard to maintain crowd number.
And also, there's no GAIL and KOJC that went there as of this recording on the first day. At ang CBC at evangelical groups did not endorse the rally, at they don't endorse Sara. They only are focused more on the investigation, at mas marami pa daw pong makasuhan. And also idadagdag ko na rin po dito, kung hindi nyo po alam, si Mr. Greco Bellica, isa po siyang I think former secretary nung panahon po ni Pangulong Duterte. Naglabas po siya ng post dito, at ayun po, ang sabi niya dito sa post na po sa social media, sabi niya, I hope the invitation for Mayor Leni Robredo to join the EDSA rally reaches her. Walang kulay at partido, sama-sama laban sa korupsyon. Maraming mga tao nagsasabi na due to this post, makikita po natin na maaring nagpapatunay ito na hindi pa sapat yung puwersa ng tao o taong bayan para dun sa rally to make it more appealing to the masses, I guess. That's why they're asking. Another post po na lumabas din po na pinag-usapan sa social media, yung post po ni Bato de la Rosa. Ang post po ni Bato de la Rosa na nagkaroon ng 143 likes and share. Ang sabi niya po dito, tahimik ang Pinklawan and komunista sa expose ni Saldico. Strategize muna sila how to appear righteous and anti-corruption kuno. At the same time, prevent the downfall of this government from which they benefited a lot. Sumagot po si Kiko Pangilinan. Nakakatawa, yung sagot po ni Kiko Pangilinan, nag-garner ng 206,000 likes and share. Ang sabi niya dito, hindi kami nananahimik, nagmamasid kami at tinitimbang ng gusto kung ano sa paniwala namin ang pinakabainam, hindi para sa sino man na nakaupo, kundi para sa palagay namin ay ikabubuti ng bansa. Responsibilidad naming tiyakin na may saysay ang ingay namin at mauuwi ito sa pagpapanagot sa mga nagkasala. So makikita natin dito that even on social media posts ng dalawang different faction, makikita natin dito that there is still less appeal from the taong bayan yung gustong makuha ng mga DDS pagdating sa ganitong issue. At makikita rin natin na yung weakness, sabi na nating weakness, yung weakness ng lagi ka lang nagsasalita on your own echo chamber. Parang ginagawa ni Bato de la Rosa. He only talks within DDS. The messaging, the messaging on how to transfer it outside DDS, yun yung parang weakness pa nitong messaging na to. And I think that dahil nga wala pang appetite ang taong bayan sa issue na to, hindi nila pick up yung mensahe. At siguro tinitingnan nila na parang it's another post. 'Di ba? Hindi siya ganon ka-appealing sa taong bayan. And so far, as of November 17, this is Monday dyan sa Pilipinas. Sabi po nila dito from PNP, ang crowd count po nila ay 550,000 as around 8 p.m. So yun. So kung makikita nyo po dito, there's still a lot of issues with regards to effect of this rally. Ako personally masasabi ko po na ang taong bayan pagod na. Makailang beses na po kasi nagrarally ang mga DDS anti-government faction towards the government, and hindi na natapos. Parang wala nang ginawang maganda ang Pangulo. Lagi na lang mali. 'Di ba? Parang kumbaga sabi nga natin, kahit saang partido ka man na andon, pero paulit-ulit at pinipilit mo ang taong bayan maniwala sa'yo. Pero ba't kailangan mong pilitin? Ako naniniwala po ako the term organic. Kung gusto mong makuha ang reaksyon ng taong bayan, you need to be organic to a point that
people will believe in themselves and no one need to dictate to them kung anong kailangan nilang gawin. Na mag-rally sila sa labas, dapat sila mismo ang pupunta and dapat sila yung nagsasalita. Kaso wala po tayong nakikitang active, organic rally. It's always organized, 'di ba? Tapos sila lang din po ang nagrarally. Most definitely, kahit tingnan nyo po yung mga vlogger, sila lang din nag-uusap sa kanilang echo chamber. And totoo po na isa din sa mga punto ng mga hindi maka-DDS outside the DDS echo chamber. Sinasabi nila na the DDS faction masyadong emosyonal. When you try to talk to them, when you try to give them other opinions about a situation, nagkakaroon po ng disagreement and it goes to being personal. Nagkakaroon ng batuhan ng ad hominem, 'di ba? Instead of having an issue. And alam naman natin that's the failure of most of the DDS vlogger. They try to, they try to focus on you as a person, as a personality, instead of like talking about tama ba to, bakit mo to ginagawa, and why, instead of those kind of arguments. And I think that is one of the failures na makikita natin pagdating sa paksyon ng mga DDS. And if I'm wrong, I understand it. Kung meron kayong ibang opinion, I'll try to make sure to answer it back. Lagay nyo lang po yung comment nyo sa baba and hopefully I'll reply for it. So by the way, maraming salamat po sa pakikinig sa akin. If nandito pa rin po kayo, thank you so much po. Wag nyo pong kakalimutan to share, like, and subscribe sa ating YouTube channel. Thank you po.